Bumalik ang tingin nito sa akin na may paghihinala. That's when he grabbed the hidden box then opened it, which made me blush but at the same time, I felt my center got moist, as I thought the possibility if he's the one who'll use that to me. Just the thought of it made me react. Look what we have here. You're keeping one for yourself. Want me to use this to you? I shook my head. You mean you're using this, but you don't want me to use this to you? I felt my face flashed. Heat went up to my face. Just then, he turned it on in a maximum level, showing me how ready it is. Do you really not like the thought that I'm the one who's holding this while pleasuring you? I kept my mouth shut, then shook my head. Really? He asked as he was slowly approaching me again. Stared at me with his lustful eyes. Tulad ng inaasahan, trinigger ulit ako ng sariling katawan nang otomatikong kumawala ang ungol ko. Nang maramdaman ang sensasyong yun, enough for me to crave for more. Say it. Keep that foul language for your moan. Now say the word that I want to hear. Please. I want to know what you want. How will I be able to do anything otherwise? He said, which made me scold. This son of a bitch. He's doing fine all along. Then suddenly he wants me to tell him what to do. Please. Just, napatigil ako. At dahan-dahang napanganga. Yes? Tanong nito. I growled in annoyance, then looked up as I stared intently at him. Please. I hated so much that I sounded like a needy. Though right now, lust consumed me. You want me? I nodded. You seem pretty adult. He said, obviously enjoying how horny I am. Just say it. You want me? Yes or no? Yes. The words slip out of my lips. I'm not thinking straight. Only my body is conscious right now. That was all he needed. The only consent he needed. He looked up to see my reaction. Satisfied with what he saw, muli niyang ibinalik ang atensyon doon. I cried out in ecstasy. I screamed out in pleasure, then bite my lips for being careless. My baby Trixie might wake up. I tightened my grip to the bedsheet, looking for support. Leandro, I squirmed. I want him. No, I crave for him. Please, a beg escaped from my mouth as he kept on doing it. I love it when you beg, he murmured. The vibration of his voice sent unknown sensations across mine. Hindi pa siya nakontento. He added another one. Halos mabaliw ako sa sensasyon. I'm in insanity and was about to explode. I think he knew it. Not that soon, woman. He changed our position, then made me face the mirror. Now watch yourself while I am owning you. Watch how needy you look for me. He gripped my hair, then savagely kissed my lips, while his other hand is at my chin, making me watch our reflection in the mirror. Later on, he positioned me, holding my thighs firmly. Stay still. Just grip your hands on the sheets. I'm about to ask why, but then I really tightened more my grip. Hindi ko mapigilang mapabaling ang leeg ko dahil sa ginagawa niya sa aking pagbaliw. Look at me. I said stay still. Eyes on me, he said while grabbing my jaw. The sensation is too much to handle. I shouted his name. Halos panawa na ako ng ulirat dahil sa nararamdaman ko ngayon. Bend over. I obeyed eagerly. With the help of the mirror, I watched him, observing how my mouth formed an O. Tumahimik ako when I felt my mouth dry dahil sa kakaungol at kakapigil ng ungol. He slaps my legs whenever I do so. He keeps on slapping my legs. At first, I felt pain but later on, it added to the pleasure. Just as I was about to explode, he slowed down. I groaned but he didn't pick up pace. I continued like that for some time. He will bring me to my peak then slow down. It frustrates me, but I badly need to explode. Baby, please, stop all the teasing. I beg, desperate to reach it. I want it, seriously. I'm pissed off now. Are you? Yes, so please, let me. My voice is filled with desperation. As you say. He kept on pounding at a punishing rate, ruthlessly moving, playing its role there. He growled and I froze for a minute as we both reached it. Napadapa ako sa kama dahil sa pagod.
Seconds later, nahimasmasan ako. I stared at Leandro in disbelief. Pawis na pawis siya na nakahiga sa tabi ko habang nakapikit ang mga mata. Did he just call me baby? Maybe I'm just hallucinating. Yeah, maybe I heard it wrong. I couldn't help but have a sigh. How I wish he really uttered those words. Napangiti ako. He's the sweetest whenever he calls me that endearment. Napakagatlabi ako. But I was brought out of my fantasy when I felt him open his eyes, then get off the bed, put all his clothes on silently. Sinundan ko lang ang bawat galaw niya. When he's already at the door while holding the knob, lumingon siya sa akin. Good night, he said emotionlessly, then went out of the door. Nalumo ako sa narinig. Nangihina ako. A sob came out of nowhere. Am I nothing but just a toy to him? Bigla ang pagbuhos ng sakita sa sinabi nito sa akin. Pinilit ko magpakahinahon pero parang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw sa isip ko ang tawag ni Leandro sa akin. Why does he keep on calling me names? Dama ko ang pagngangalit ng aking damdamin dahil sa trato niya sa akin. Pero mas nangibabaw ang pagtatampo. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Gayong bumalik ako rito para panindigan ang pagmamahal ko sa kanya na minsan ko nang tinakbuhan. Hilam sa luha na binalot kong sarili ko ng kumot para magtalukbong. Gustuhin ko man tumigil sa pag-iyak at pigilan ng mga luhang ito na maglandas. Pero kusa ang mga itong nag-uunahan sa pagbagsak. Hindi ko na alam kung ilang oras akong ganoon. Hanggang sa nakatulugan ko na ang pag-iyak dahil sa sama ng loob. Kahit puyat ay maagang nagising sila Arnie ng linggong yon. Hindi pa gaanong sumisikat ang araw at kalat pang dilim sa paligid. Pero minabuti niya na bumangon na sa pagkakahiga. Ang totoo ay walang partikular na dahilan para siya bumangon ng ganoon kaaga. Dati-rati inaabot siya ng alas 10 sa higaan ngunit iba ngayon. Marahil ay dahil ito sa pamimigat ng kanyang pakiramdam. At dagdagan pa sa nakikita niyang malaking eye bags pagharap niya sa salamin dahil sa kaiiyak niya kagabi. Kung hahayaan niya lang ang sarili na magmukmok, ay baka lagnatin pa siya pag nagkataon. Pawisan at humihingal siyang pumasok sa kondo at diretsong tinungo ang kusina para magsali ng tubig sa baso at inisang lagok lang iyon. Kagagaling niya lang sa pagja-jogging sa labas, kahit paaning umayos ng kaunti ang kanyang pakiramdam dahil na rin sa malamig na hangin na kanyang nalanghap. Nang papunta na siya sa sariling kwarto, saglit niyang dinaanan ang kwarto ng anak. Maingat niyang binuksan ang pintuan para tingnan kung gising na ba ito. Nang makitang payapa pang tulog ng bata ay dahan-dahan niyang pininid ulit pasara ang pintuan para hindi ito makalikha ng anumang ingay. La Arnie, free ka ba ngayon? May bahid ng pag-aalala na bungad na tanong mula sa kabilang linya. Nagtataka man ay sinagot niya ito. Wala pa naman, nag-iisip pa ako kung anong gagawin ko ngayon. Bakit? Ayos ka lang ba? May pag-aalalang sagot niya sa babae nung mapansin niya na parang may bumabagabag rito. Narinig niyang bumuntong hininga ito na parang nabunutan ng tinik dahil sa tugon niya rito. Kasi may problema ako. Panimula nito. Pwede ba tayo magkita ngayong tanghali? Text ko na lang sa'yo ang address. Pwede ba? Natawa siya sa tono nito ng pagsasalita pero sinarili na lang niya yon. Saglit siyang nag-isip bago sinang-ayunan ng babae. Rinig na rinig niya ang galak nito at ilang beses pa itong paulit-ulit na nagpasalamat. Bago nagpa siyang patayin ng tawag, kaya hindi niya na napigilang tumawa. Sa katunayan gusto sana niyang mamasyal sila ni Trixie ngayon, pero ayaw niya namang tanggihan ng kaibigan lalo pat may problema ito, kaya ipagpapaliban na muna niyang plano. Hindi na rin kasi iba sa kanya si Lara Angel. She's been a sweet sister to her, mula pa noong kakasimula pa lang niya sa pagmamodelo. Ang babae ang siyang naging kasundo niya lalo na sa kung anong mga dapat gawin, kaya hindi niya mahindian ang kaibigan. Bago pa siya pumasok sa CR para makapag-shower na, ay hinanap niya ang number ng kanyang papa para tawagan ito. Ilang rings lang ay sinagot nito ang kanyang tawag. Pa, pwede po bang dyan na muna si Trixie sa'yo? Tanong niya sa ama. Sure, my princess. Papa, tila malamig na kamay na humaplos sa kanyang puso ang endearment na ginamit nito. Gusto niyang maluha sa kasiyahan dahil kahit may sarili ng prinsesang nag-iisang prinsesa nito, ay tinuturing pa rin siya nitong nag-iisa nitong prinsesa. Hintayin mo na lang ako. Ani nito. Tumango siya sa ama na parang kaharap niya lang ito. Sige po pa, ingat po kayo sa biyahe.
Sagot niya rito bago pinatay ang tawag. Kakalapag pa lamang niya ng cellphone sa kama nang biglang pumihit pabukas ang pintuan at iniluwaroon ng pupungas-pungas at mamula-mulang mata ng anak. Agad itong yumapos ng yakap sa kanyang binti nang makita siya. Marahil ay hinanap siya nito agad nang mapansing tahimik lang ang paligid. Base na rin sa mga mata nitong may nagbabadyang mga luha na babagsak. Niyuko niya ito para pumantay sa anak. Saka inulan ng halik ang buong mukha nito. Humagighik ng tawa ang bata at sinuklian ang kanyang mga halik. Malawak ang ngiting inangat nitong mga braso para magpakarga, kaya pinagbigyan niya ito. Medyo napailing pa siya ng mahinuhang ang bigat-bigat na ng timbang ni Trixie, pero tumawa lang ang anak niya kaya nahawa na rin siya rito. Do you want to take a shower with mommy? Malambing niyang ani sa anak. Tumango-tango naman ito kaya ginawaran niya ito ng panibagong halik sa pisngi, bago ibinabasa sa head para mahubaran ito ng damit. Nang matapos ay sabay silang pumasok sa kanyang banyo. Inabot sila ng 1 oras sa pagbababad sa tubig. Siya ay sa tapat ng shower, habang ang anak naman ay sa bathtub na nilagyan niya ng sapat na tubig para rito. Tuwang-tuwa itong naglalaro ng gulanan, nilagyan niya ito ng shampoo sa buhok, sa kasunod ay sinabunan ng katawan. Nang matapos ay iniahon niya ito at sabay niyang binanlawan sa tapat ng shower. Agad niya rin itong binalutan ng tuwalya nang makitang nilalamig na ang anak. Ganun rin ang ginawa niya. Ibinalot niyang isa pang tuwalya sa katawan saka kinarga na si Trixie palabas. Kasalukuyan niyang sinusuklayan ang buhok ng anak nang matapos nilang makapagbihis pareho nang may kumatok sa pintuan. Sigurado siya na ang kanyang ama na yon, kaya minadali niyang inayos ang mga gamit ni Trixie sa bag. Buti na lang pala't napakain niya ito agad. Isinilid niya sa bag ang ilang damit at bimpo para may pamalit ito dahil baka magpawis ito sa paglalaro. Nang matapos ay ginagap niya ang kamay ng anak na halatang excited rin na makagala kasama ang lolo. Kakabukas pa lamang niya ng pintuan ay sinalubong agad ni Trixie ang lolo Rydell niya. Di halatang namiss ang lolo ha. Tumawa lang ang kanyang ama sa kanyang tinuran. Nagmano siya rito at yumakap. Marahan itong hinagod ang kanyang likod bago siya kumalas sa pagkakayakap. Titig na titig ito sa kanyang namamagang mga mata pero nanatiling tikom ang bibig nito. Sinalubong niya mapang-unawang titig ng ama. Itong gusto niya rito. Hindi ito nagtatanong dahil ayon rito. May tiwala ito sa kanya. Kaya kahit wala siyang sabihin, alam nito na kaya niyang sarili. Inihatid niya ang maglolo ng tanaw habang palabas na ang mga ito sa kondo. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Solong-solo niya ang paligid. Dahil kakagaling lang niya sa pagligo ay wala pa siyang sapat na tulog. Unti-unting nabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Inaantok pa siya. Pagtingin niya sa oras sa kanyang cellphone ay kakaalas 8 pa lang naman. Kaya minabuti niyang humiga na muna para pagbigyan ng gusto ng mga matang magpahinga. Tutal sa tanghali pa naman ang alis niya. Kakain na lang siguro siya ng almusal pagkagising. Kaso ang planong iyon ay hindi natuloy nang napasarap ang kanyang tulog. Namalayan niya na lang napasado alas 11 na. Hindi niya pa siguro mamamalayan ng oras kung hindi dahil sa cellphone niya na hindi magkanda o gaga sa pagtunog. Tumatawag si Lera. With half-opened eyes, she answered the call. La, nasan ka na ba? Bungad na tanong ng kaibigan. Napakagat siya ng labis saka bumalikwas ng bangon sa kama at humarap sa salamin para i-check ang sarili, partikular sa may bandang mata. Napahinga siya ng maluwag nang makitang hindi na magaang mga yon. Papunta na ako. Hintayin mo na lang ako sandali. Sagot niya rito bago tinapos ang tawag pagkatapos makapagpaalam. Tiningnan niyang muli ang kabuuan. Hindi na siya nag-abala pa na magbihis ng panibago. Kahit make-up nga, hindi na siya naglagay. Basta niya na lang pinangko ang mahabang buhok saka dinampot ang bag sa gilid. Nang makontento sa ayos ay madalian siyang lumabas sa kondo. Buti na lang at ilang minuto lang ay nakapagpara agad siya ng taxi. Ipinakita niya sa driver ang address na pupuntahan at agad naman itong tumalima. Malaking ginhawa na rin dahil hindi gaanong traffic sa daan. Kaya nakarating agad sila. Pero ang ipinagtataka niya ay isang restaurant pa lang tinutukoy na lugar ng kaibigan. Nagpang-abot man ng kilay sa pagtatakay, binayaran niya ang metro ng taxi saka lumabas sa sasakyan. Diretso siyang tumungo sa loob ng restaurant. Nag-text siya sa kaibigan na nakarating na siya pero walang reply mula rito. Kaya minabuti niyang ilibot ang paningin sa paligid para hanapin ito. Pero ibang pares ng mga mata ang kanyang nakasalubong ng tingin. Marahang umawang ang labi nito na halatang nagulat rin nang makita siya. Nginitian niya ito nang makabawi siya sa pagkabigla. Pero tinungo ang gawin nito total ay nag-iisa lamang ito sa mesa. Glad to see you here.
Masiglang bungad niya sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Tumayo ang lalaki at ipinaghila siya ng upuan. Nagpasalamat siya rito saka umupo. Hinihintay kong pinsan ko. Magkita raw kami dito. Sagot nito. Ikaw? Ganting tanong nito sa kanya. May kakausapin ako rito. Si Lera kasi sabi niya dito kami magkikita. Kaso hindi na nag-reply. Inindyan yata ako. Pabiro niyang sagot sa gwapong doktor at saka nilakipan iyon ng tawa. Napangangang bibig nito at napailing habang nangingiti. Nagtaka siya sa reaksyon ng lalaki, kaya naglakas loob siya na magtanong. Bakit? Si Lera Angel ba ang tinutukoy mo? Natatawang tanong nito. Tumangu-tango siya rito kahit nagtataka siya kung bakit parang kilalang kilala nitong kaibigan niya. Pinsan ko siya. Napanganga siya sa sinabi nito. Ilang segundo niyang hinayaang magproseso sa kanyang utak ang lahat bago siya humagalpak ng tawa. Naiintindihan na niya ang nangyayari. Planado pala ng magaling nitong pinsan ang lahat para mapag-isa silang dalawa. Napailing na lamang siya sa kagagahan nito. Nagkasarapan sila ng kwentuhan ng doktor at hindi niya man lang namalayan ang oras. Nag-enjoy siya sa pakikipag-usap rito at pati na rin sa pagkain na ang lalaki mismong nag-order nang sabihin niya rito na hindi niya kabisado kung anong masarap na kainin sa pagpipilian sa menu ng restaurant. Nakita niyang bumukas sarang bibig ng katapat na lalaki sa patuloy nitong pagsasalita. Pero bigla yata siyang pinagpawisan nang napagawi ang paningin niya sa may bukana ng pinto ng restaurant. Dalawang pares ng nakaasik na magkahalong berde at bughaw na mga mata ngayon ay nakatingin ng diretso sa kanilang kinauupuan. Namalayan niya na lang na napigil niya palang hininga nang inabutan siya ng baso ng tubig ni Dr. Ice Juice. Ibinaling niya rito ang tingin kahit ang totoo ay lumilipad ngayon ng kanyang diwa. Para siyang biglang tinakasan ng kaluluwa. Okay ka lang ba? May himig pag-aalala na tanong ng binata sa kanya. Tipid siyang ngumiti rito sa kamarahang tumango. Ayos lang ako, Dr. Ice Juice. Tugon niya rito pagkatapos niyang nasaid ang laman ng tubig sa basong iniabot nito. Eugene na lang ang itawag mo sa akin. Masyado kasing formal lang Dr. Ice Juice. Tinanguan niya na lang ang sinabi nito. Ayaw niya sanang tingnan muli ang gawin ng lalaking kakapasok lamang sa restaurant. Pero may kung anong nagtutulak sa kanya na lingunin ito. Sa huli, nagpadala siya sa udyok na iyon. Pero tuluyan na nga yatang tatakasan ng kaluluwa ng sa paglingon niya ay ilang hakbang na lang ang lalaki sa kanilang mesa. Hirap siyang lumunok ng laway nang parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi nga nagtagal ng ilang segundo ay napaigtad siya ng hawakan nitong kanyang kamay. Saka ito yumuko para halikan ng likod niya. Sa ginawa nito ay nakamasid lamang ang doktor na halata sa mukha nitong pagkabigla sa biglaang pagsulpot ni Leandro. Iniabot ni Leandro ang kamay para makipagkamay sa binatang doktor na tinanggap naman ang huli. Sunod ay hinarap siya nito at iginiya na tumayo na sa kinauupuan. Ramdam niya ang tensyonado nitong katawan. Kahit kalmadong tingin ng ibang taong makakakita sa ekspresyon nito, kaya kinuha niya na lang ang bag saka tumayo. Alis na kami. Sabi nito sa doktor. Tiningnan siya ni Dr. Ice Juice na parang gusto nitong iparating na kung ayaw niya na sumama kay Leandro ay magsabi lang siya. Kita niya na naguguluhan ito sa nangyayari, kaya minabuti niya na lang nangitian ito para iparating na okay lang ang lahat. Saka siya nagpaalam na mauuna na umalis rito. Hindi niya na hinintay pang sagot nito at nagpatianod na sa lalaki na ngayon ay unti-unting humihigpit ng pagkakahawak sa kanyang kamay. Pagkarating nila sa kotse ay pinalis niya ang kamay nito. Medyo nagmarka pa ang kamay nito sa kanyang balat. Nakatiimbagang pa rin ito nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Lumulan siya sa sasakyan at hinintay na makaupo na rin sa kabilang upuan ng lalaki. Ilang sandali na silang lula ng kotse ay hindi pa rin binubuhay ni Leandro ang makina. Pinakiramdaman niya ito hanggang sa nagbitiw ito ng malalim na paghinga at in-start na ang sasakyan. Nakarating sila sa kondo niya na walang kibuan. Pagkahinto ng kotse, agad niyang hinawakan ng pinto para sana makalabas na. Pero pinigilan siya nito at muli nitong ipinilid iyon pasara. Sa nagbabagang mga matay, hinarap siya nito. Kulang pa ba sa'yong isa? Bakit kung kani-kanino ka nalang nakikipagharutan? Halos mapigtas ang litid na sigaw nito. Walang salita niya itong pinaalalahanan na wala na sa lugar ang sinasabi nito. Pero tila sarado ito sa anumang pag-unawa. Hindi man lang ito natinag at sa halip ay nagpatuloy pa ito sa sinasabi. Ilang putahe pa bang gusto mong matikman? Dagdag na sumbat nito na ikinalaki ng kanyang mga mata.
Otomatikong naisampal niya ang kamay sa pisngi nito. Sa lakas na yun ay nababaling pang mukha nito sa kabila. Ang akala niya ay masakit nang binitiwan nitong salita sa kanya kagabi. Pero higit pala ang epekto ng salita nito ngayong sigurado siya na walang kung anumang impluensya ng alak. Natigagal siya. Pakiramdam niya'y sinabuyan siya ng mainit na tubig na matagal na pinakuluan bago inihain. Ganito lang ba kababaw ang pagkakakilala ni Leandro sa kanya? Nanlambot siya. Katawan, katauhan. Naliliit siya sa totoo lang. Pero itinago niya ito sa pamamagitan ng pagkilos pa rin ng tila isang kondesang hindi natibag ang pride. Hindi na dapat makita na umiyak siya. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan rito dahil sa mga maling paratang nito sa kanya. At baka akalain pa nito na taktika niya lang ito para kaawaan siya nito. Binalis niya ang kamay na akma sana nga hawak sa kanyang kamay. Malambot na ang bukas ng ekspresyon ng mukha nito, hindi tulad kanina. Batid niyang anumang segundo ay tatraydo rin siya ng mga mata at papatak ang kanyang pinipigilang mga luha. Pero sinalubong niyang tingin ni Leandro ng may pang-uuyam. Huwag mong hintayin na umabot ako sa punto na pagsisisihan ko na tumikim ako ng isang potahe lang. Gayong ang dami pa sana riyan na umaaligid. Kaya lubayan mo ko, pakiusap. Ani niya rito sa kalmadong boses, saka binuksan na ang pinto ng kotse para makaalis na. Walang lingon-likod na dire-diretso niyang tinungong sariling kondo. Nang makarating ay agad siyang pumasok sa kwarto. Doon na nag-unahan ang pamamalisbis ng masaganang mga luha sa kanyang magkabilang pisngi. Sobrang sikip ng kanyang dibdib at pakiramdam niya ay pag hindi niya yun mailabas, ay hihimatayin siya sa labis na sama ng loob. How could Leandro utter those words right in front of her, without blinking an eye, and without a trace of even a single glimpse of hesitation? Ni sa hinagap ay hindi niya inaasahang ganito ito kagrabe bumitaw ng masasakit na salita. Sanay kasi siya na malambing ito sa kanya. Kahit nga noong mga panahong wala pa itong anumang interes sa kanya, ay hindi nito nagawang pagbuhatan siya ng ganoong mga salita. Oo nga't mga salita lang yon. Pero mas matalas pang tama nito kaysa sa punyal na itinusok diretso sa kanyang puso. Napakatalas ng dila nito. Palaisipan pa rin sa kanya kung bakit ganito ang trato ni Leandro sa kanya. Simula nang bumalik siya sa bansa at nagpakita muli rito, ay hindi na maganda ang naging pakikitungo nito sa kanya. Marahil ay may mas mabigat pa itong dahilan sa inaasta nito ngayon, at ito ang dapat niyang alamin. Leandro won't act the way he did now kung wala itong valid na rason. Nakakatawa lang isipin na kahit nasaktan na siya ng lalaki, ay malaking parte pa rin ng puso at isip niya ang mas gustong lawakan ng pangunawa sa lalaki. Ito pa mismong nagbibigay sa kanya ng mga rason para hindi niya kamuhian ng binata. Mahal siya nito. Alam niya kasi ramdam niya ito. 3 taon silang nahiwalay sa isa't isa. Pero wala man lang siyang narinig na ibang babaeng na nalilink rito. Marahang mga katukang umagaw sa kanyang malalim na pag-iisip. Sigurado siya na si Leandro ang kumakatok. Bahagya na siyang kumalma di katulad kanina. Pero hindi pa siya handa na muli itong harapin. Ilang katok pang pinalipas niya bago narinig ang papalayo nitong mga yabag. Di nagtagal ay narinig niya ang pagbuhay nito ng makina ng kotse. Saka ito umalis. Pinahid niyang basang mga pisngi at nagpa siyang humiga na sa kama. Paniguradong bukas ay ihahatid na ng papa niya si Trixie. Kaya solo niya lang ang bahay ngayon.